Yun po, muli po isang pagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Good morning! Ayan, salamat po sa Panginoon dahil narito po tayo at muli po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng kanyang pong mga salita, sa ating pong pag-aaral sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Roma. At ngayon po ay tatapusin na po natin yung chapter 3, yung pangalawang parte po ng 3 kabanata ay ating pong pag-aaralan ngayong umaga sa ating pong pagpapatuloy sa ating serye. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, Ama naming banal, kami po ay pupuri at nagpapasalamat sa inyo sa oras nito. Lumalapit, patuloy na kinikilala ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Dalangin po namin sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Kaya po siyang mangulat at mabay po sa amin sa tulong at gabay po ng banal na Espiritu na iyong po pinagkamit sa amin. Pagpatuloy po namin na makita ang bawat katotohanan namin pong magagamit sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Pagpili po ang bawat isa ng kagisingan ng diwa, ng aming isip, at pagpatuloy po namin na makita ang mga katotohanan mula sa inyong mga salita. Ama, gamitin lang po kami ng dalawin ng pagpapala sa aking mga kapatid at nawatin po mapagpala po namin kayo sa pamagitan ng aming pag-aaral ng inyong mga salita. Masa po pag-aaral po namin na ito, dalangin po namin na patuloy na kaloob nila po ang siyang masunod. Po ang dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Po, yan po. At ngayon po, tulad po na binagay ko kanina ay nasa ikatlong kabanata, pangalawang parte, second part po ng chapter 3 ng sulat po ni Paul sa mga taga-Roma. At balik lang po tayo ng review patungkol po sa naging pag-aaral po natin nung nakaraan sa unang parte ng chapter 3. Sino po yung ating naging tagapagsalita last week? Yung ating pong invited speaker. Si Kuya Edgar na nagbigay po sa atin ng mensahe patungkol po sa unang parte ng chapter 3 kung saan binigyan din po niya ikaw at ako guilty. Bakit ang bawat isa sa atin, ba't ikaw at ako ay guilty sa harapan ng Panginoon? Kasi nakita po natin sa unang parte ng Romans chapter 3, pinahayag dito yung lahat ng kasalanan ng tao at sa pamagitan ng kautusan ay lalong napagtibay na ang tao ay tunay na makasalanan. At yung kasalanan na yun ay maghahantong sa atin upang tayo ay maparusahan at karapat-dapat na hatulan sa harapan ng Diyos. Pero ngayong second part, malalaman natin na kahit tayo ay guilty, ang bawat isa sa atin ay guilty sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, ano yung ibinigay at naging sagot ng Diyos doon sa problema natin. Na tayo ay guilty dahil sa ating mga kasalanan. At dito po natin makikita yung sagot na binigay ng Diyos sa kabila ng kalagayan natin na tayo ay makasalanan at guilty sa harapan ng Diyos. Ito po ay makikita po natin sa Romans chapter 3, verse 21 to 31. At meron po itong title na pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. So basahin po natin sa Romans chapter 3, verse 21 to 31. So meron po dito sa mga wala po dalang Biblia ay meron po dito na naka-flash na presentation para kasundan niyo po yung ating binabasa. So ako na lamang po ang magbabasa, itanyahan ko ang bawat isa na magsitayo sa ating pong pagbabasa ng kanyang mga salita. Romans chapter 3 verse 21 to 31. Ito po ang sinasabi. Ngunit ngayon nahayag na kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamagitan ng kautusan. Ang kautusan at mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. Sapagkat ang lahat ay nag-aasala at walang sino mang nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang iniari ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at pinagpagmaningin ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid ang siya ang magpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus.
Kaya ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamagitan lamang ng pananampalataya, mapagpapawalang sala ang tao at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, siya Diyos din ng mga Hentil. Sapagkat iisa lamang ang Diyos, kapwa niyang tatanggapin ang mga Hudyo at mga Hentil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya ito? Hindi. Sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. Pari na po kayong magkasiupo. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. So makita po natin dito sa second part ng sulat po ni Apostol Pablo yung iba't ibang katotohanan. Katotohanan na kanya pong binabanggit at pinapaalala sa kanyang mga sinulatan. Sino po ba yung kanyang mga sinulatan? Mga mananampalataya doon sa Roma. Bukod doon, binibigyan diin niya yung katotohanan patungkol sa naging paraan ng Diyos upang ang tao, maging sa lahi ng mga Hudyo o maging sa lahi ng mga Hentil, ay makakamtan yung kapatawaran o pagpapawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng mamaya po makita po natin. At ganoon din po, makita po natin dito kung sino po ba yung Diyos na meron tayo. Diyos na nagtatangi o hindi nagtatangi o pinapahalagahan niya yung bawat isa base sa kanilang pananampalataya. So makita po natin dito, isa-isahin po natin yung mga katotohanan na ating pong makikita. At meron po akong 5 katotohanan na inihanda po dito na makikita po natin dun sa ating mga binasa ng mga talata. Unang katotohanan, ang kapatawaran sa kasalanan ay hindi nalihim. At ito ay tuwiran ng inahayag at ipinakaloob ng Diyos sa tao sa pamagitan ni Jesucristo. So basahin po natin yung verse 21. Sabi po dito, ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamagitan ng kautusan, at ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Bibigyan tingin ko po dito yung ngunit ngayon. But now, ngayon ay naayag na kung paano po napawalang sala ng Diyos ang tao. Para po sa mga Hudyo, ang pagiging matuwid po o walang kasalanan sa harapan ng Diyos ay sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pero ito ay binali ni Paul sa pamagitan ng sulat na ito. Kasi nahayag na kung paano ba talaga nagiging matuwid o napapawalang sala ang tao sa harapan ng Diyos. At ito ay hindi nalihim. Ang sabi po sa supporting verse po natin, so 2 Timothy chapter 1 verse 3 po ang sinasabi, ngunit ito ay nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inahayag ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng magandang balita. Ibig sabihin, hindi na po talaga lihim. At tuwiran na po inahayag ng Diyos yung katotohanan patungkol sa pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Sabi po dito sa pamagitan ng magandang balita. Kung babalikan po natin sa Romans chapter 1, ano po yung magandang balita na binabanggit dito ni Apostol Pablo? Ito po yung kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at ganoon din po sa mga Griego o mga Hentil. Ibig sabihin, dahil po sa nangyari at ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung pong magandang balita ay naging posible na malaman ng bawat tao sa buong mundo at ito po ay hindi na inilihim ng Diyos. At yung magandang balita pong ito yung magdudulot o ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan at pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. At malinaw po ito na inihayag hindi lamang po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kundi kung babasahin po natin yung buong Biblia, ito po ay pumapatukoy sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pag-ibig at kung paano iniligtas yung pong plano ng Diyos mula sa lumang tipan. Kaya nga po binanggit dito, yung mga propeta at yung kautusan pa po yung nagpapatotoo tungkol dito. Bakit? Kasi po kung babalikan po natin sa lumang tipan, yung mga pinahayag po ng propeta,
Hindi po nangyari noon sa lumang tipan, kundi lahat ito ay nangyari. Kailan po? Sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ano po yung kanilang pinapahayag? Na merong dadating na tagapagligtas at ito ay ang ating Panginoong Hesus. Ano pa po yung kautusan? Paano na patotohanan ng kautusan yung pagpapawalang sala ng Diyos? Ano po ba yung ginagawa ng kautusan? Ang kautusan po ba ay masama? Hindi. Ang kautusan po ay mabuti dahil ito yung binigay ng Diyos para mamuhay ang tao na naayon sa kanyang standard at upang hindi magkasala. Pero dahil ang tao ay makasalanan, hindi po naabot ng tao yung standard ng Diyos sa pamagitan ng kautusan. At sa pamagitan ng kautusan, lalo na pag-iba yung pagpapawalang sala ng Diyos. Bakit? Kasi hindi po kayang sundin ng tao ang kautusan. Pero sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, na pagtibay nito, yung kautusan siya po yung tumupad sa hindi kayang tukdin ng tao. Siya po yung nag-fulfill ng kautusan ng law na hindi kaya i-fulfill at sundin ng tao. Kaya kung malinaw na sa pamagitan noon pa man ng mga propeta at ng kautusan ay pinapahayag na ng Diyos kung paano na papawalang sala ang tao. At ito nga po ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sumunod po ang katotohanan, ang kapatawaran sa kasalanan ay sa pamagitan lamang po ng pananampalataya kay Jesucristo. Malinaw na malinaw po yan. Kung babasahin po natin yung mga sumunod po na verse after po ng verse 21. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o hindi. Malinaw na malinaw po na sa pamagitan lamang ng pananalig o pananampalataya po mapapawalang sala ang tao sa harapan ng Diyos. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 16 to 17, kanina po binahagi din ito ng ating kapatid sa Lord's Supper. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesus, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po sinasabi dito? Ang sinumang sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Malinaw na malinaw pong katotohanan na palagi na po natin narinig. Pero tunay po ba sa ating mga buhay yung katotohanan ito? Natanggap lang po natin yung kaligtasan, natanggap lang po natin yung kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito po ba'y malinaw na katotohanan sa ating buhay ngayon, sa ating pananampalataya ngayon? Pangatlo, ang kapatawaran sa kasalanan ay sa pamagitan lamang ng handog ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa mga sumunod na verses, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala niya sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang iniari ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya ay pinagpaumanhin ng mga kasalanang nagawa ng mga tao. So ano po yung binibigay po katotohanan dito ni Apostol Pablo? Na sa pamagitan lamang po ng handog, ano pong handog yun? Yung buhay mismo ng ating Panginoong Hesus na inialay doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit po kailangan ni handog? Kung babalikan po natin yung mga Hudyo, yung kanilang kaugalian, ano po yung kanilang ginagawa taon-taon? Para po, matakpan at binigay ng Diyos na kaparaanan upang bayaran yung kanilang mga kasalanan taon-taon. Ano po? Paghahandog ng alay saan doon po sa templo taon-taon. Ngunit yung paghahandog po na yon, sabi po sa Hebrews, pinalitan na po ng Diyos kasi po yung unang handog na ginagawa ng mga
Hudyo, hindi na po naging katanggap-tanggap. Bakit? Nagiging mali na po yung kanilang pagsamba at layunin kung bakit po sila naghahandog. Hindi na po kung ano yung tunay na layunin ng Diyos para sa kanila. Kaya po yung unang handog na yan, sabi po sa Hebrews, ay pinalitan ng pangalawang handog o panibagong handog. At ano po yung pangalawa o panibagong handog po na ito? Yung handog na ginawa at ibinigay po ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang buhay na inialay doon sa krus ng Kalbaryo. At sa pamagitan po nun, kung yung unang handog ng mga Hudyo, ito ay nagiging dahilan upang matakpan lamang yung kanilang mga kasalanan. Ngunit sa pamagitan po ng panibagong handog, yung panibagong handog ng ating Panginoong Hesus, naging sapat na po iyon, hindi lamang upang takpan, kundi mapawi at lubusang mapatawad ang kasalanan ng lahat ng tao. Bitin po natin ng lahat ng tao. Tao na sasampalataya at kikilala sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dyan, ang kapatawaran sa kasalanan ay sa pamagitan lamang ng handog ng Panginoong Jesucristo. Malapit na po tayong matapos. Pangatlo na. 5 lamang po yung daw dito ang katotohanan. Ano po yung pang-4? Ang kapatawaran sa kasalanan ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan at hindi buhat sa ating mga sarili. Ano po yung sinasabi sa mga sumunod na verse? Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Sabi po ni Paul sa kanyang mga sinulatan, hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Jesucristo. Ano po yung binabanggit dito ang katotohanan? Yung kung kapatawaran ng kasalanan ay hindi po natin makakamtan sa pamamagitan ng pagtingin po natin sa ating mga sarili na tayo'y mabait, mabuti sa harapan ng Diyos. Di sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan. 10 utos, hindi po. At hindi, lalo-lalo na po, hindi sa pamamagitan ng ating kalagayan sa ating mga sarili. Bakit? Ano po ba yung katotohanan sa ating mga sarili, sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos? Tayong lahat ay makasalanan. At ang hinahanap po ng Diyos na kabayaran doon sa kasalanan na yun ay hindi sa pamagitan ng buhay na makasalanan, kundi sa pamagitan ng perpektong buhay, buhay na walang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Kung ang lahat ng tao ay makasalanan, meron po bang tao na magiging paraan upang maging kabayaran sa kasalanan? Wala po. Ang tanging naging handog kanina po sa number 3 ay ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi siya lamang po yung nagkaroon ng buhay o nabuhay na tao, Diyos ang nagkatawang tao, Diyos ang libutan, na hindi po nagkasala o nakagawa ng kasalanan. At yun po yung buhay na hinahanap ng Diyos, na requirement ng Diyos, na kailangan ng Diyos para mapatawad ang kasalanan. Kung titingnan po natin yung ginagawang paghahandog ng mga Hudyo, ano po yung kanilang offering? Perfect. Walang batik, walang kapintasan. Anong magagawa natin mga tao na makasalanan? Hindi tayo perfect, may kapintasan tayo dahil sa kasalanan, pero hindi talaga magmumula sa ating mga sarili kung paano tayo papawalang sala sa harapan ng Diyos. Ito ay mangyayari lamang, tulad ng binanggit ko kanina, sa pamagitan ng ginawa na handog ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po, sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y, malinaw po nakaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Malinaw na malinaw po. Nakatulad po nung binanggit dito ni Paul, may pagmamalaki ba natin yung pagsunod natin sa kautusan? Hindi. Ano yung may pagmamalaki natin? Yung pananampalataya natin sa Panginoon na siyang naging dahilan upang mapatawad yung ating mga kasalanan. At ipagmamalaki natin ito, hindi dahil ito galing sa atin, kundi ito ay kagandahang loob ng Diyos
Ito ay kusang binigay ng Diyos at ito ay ayon sa kanyang pag-ibig sa atin sa kabila ng ating karumihan, kasalanan sa harapan niya. Panghuli pong katotohanan, ang kapatawaran sa kasalanan ay para sa lahat, maging Hudyo o Hentil. Di ba binanggit ko kanina binanggit ko po kanina na nanggaling po sa Romans chapter 1 verse 17 na ang kapangyarihan ng Diyos ay sa pamagitan ng mabuting balita para sa bawat sasampalataya sa ikaliligtas, maging ito man o maging siya man ay Hudyo o hindi. Ibig sabihin po, ang pagpapawalang sala ng Diyos ay para sa lahat. Maging ikaw man ay kabilang sa lahi ng mga tao sa Israel, o maging ikaw man ay hindi kabilang sa mga Hudyo. Ito yung mga sinasabi nating Hentil, mga Griego, mga hindi kabilang sa lahi ng Hudyo. Kasi po sa panahon ito, katulad po na ng pag-aralan natin last week sa mga previous chapters, ano po yung tingin ng Hudyo sa kanilang mga sarili? Matuwid sa harapan ng Diyos dahil saan? Sa kautusan. Pero binali ito ni Pablo sa pamagitan ng mabuting balita na magiging matuwid ka lamang sa harapan ng Diyos, hindi sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalatayang ito ay para sa lahat. Yung mabuting balitang ito ay para sa lahat. Yung kaligtasan ito ay para sa lahat, maging Hudyo ka man o hindi. Kaya po ang tanong sa atin, paano po ba natin tinitingnan yung kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos? Tulad po ba tayo ng mga Hudyo na ang tingin na po natin sa ating mga sarili ay tayo iba na, tayo ay matuwid na, tayo ay righteous na sa harapan ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. O sa pamagitan ng kaligtasan na mayroon tayo, ay nakikita natin na ito yung kailangan tulad natin ng mga makasalanan na wala pang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Matulad tayo ng mga Hudyo na sa pamagitan ng paggawa natin na mabuti, tayo iba na, pupunta tayo sa langit. O tayo yung merong katotohanan sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng mabuting gawa. Pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yung kaparaanan upang tayo mapunta sa langit. At ito din ay kailangan ng iba. Kasi po, kaya po, ibinigay ito ni Apostol Pablo sa kanyang mga kausap. Meron po siyang gustong basagin. Bukod po daw sa pagkapit ng mga Hudyo, doon sa kautusan, na akala nila ay maging matuwid sa kanila sa harapan ng Diyos, ay gustong tingnan, o nais ni Pablo na tingnan ng mga Hudyo, na tulad ng pagbasag ng Panginoong Hesus sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay, sa pamagitan ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na wala sa atin yung kapangyarihan ng kasalanan, na ibalik yung relasyon natin sa Diyos, ay ganoon din yung gusto ni Apostol Pablo para sa mga Hudyo. Gusto po niyang basagin yung pader na humaharang sa mga Hudyo at mga Hentil para lubos nilang makita na yung kaligtasan na nanggaling sa Diyos ay para sa lahat. Hindi lamang exclusive sa kanila na unang pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan, kundi para sa lahat ng sasampalataya at makakilala sa ating Panginoong Hesus. Dahil po sa kautusan, naging bulag po yung mga Hudyo na makita po nila na ang mga Hentil din ay sakop ng kaligtasan at pagpapawalang sala ng Diyos. At dahil po dito sa sulat ni Apostol Pablo, gusto po niyang bigyan diin yung katotohanan na yun. Na maging yung mga Hentil, sila din ay pinawalang sala ng Diyos. Hindi dahil sa kanilang pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa kanilang pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yun din po yung bawat isa sa atin. Tayo po yung mga ligtas sa ating pamilya. Pero ano po yung tingin po natin sa ating mga kapamilya na wala pang pananampalataya sa Panginoon?
Nabasag ba ng mabuting balita ng kaligtasan na tanggap natin yung katotohanan na kailangan din nila ng kaligtasan? O naging dahilan pa yun upang tingnan natin yung ating mga sarili na mas matuwid kaysa sa kanila? Kasi po, yung kaligtasan ay para sa lahat. Para sa bawat sasampalataya sa Panginoong Jesus. Ang sabi po sa Titus chapter 2 verse 11, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi po exclusive yung salvation. Hindi po exclusive yung kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan. Kundi ito ay plano ng Diyos at ibinigay ng Diyos para sa lahat ng tao upang yung bawat sasampalataya sa Panginoong Jesus ay makamtan po yung kapatawaran nito. Makamtan yung kaligtasan, makamtan yung buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. At dito ko po nais magtapos sa mga talata na nanggagaling po sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 14. Kung meron po kayong mga dalang Biblia, pwede niyo pong buksan. Basahin po natin Ephesians chapter 2, verse 12 to 14. Ito po ang sinasabi. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yun po yung kalagayan ng mga Hintil. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na inihandog po doon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at mga Hentil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hentil ay maging iisang bayan na lamang at sa ganito ay maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, pinakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Napalito nga si Kristo at ipinangaral niya ang lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga Hintil at sa inyong mga Hudyo. Malinaw na malinaw po. May pinapahayag po sa atin ang salita ng Diyos na yung pagpapawalang sala ng Diyos, yung mabuting balita ng kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, ay hindi lamang po para sa mga Hudyo. Kundi salamat sa Panginoon kasi maging tayo na mga hindi kabilang sa lahi ng mga Hudyo, ay nakamtan po yung pagpapawalang sala na yun. At isa lamang po yung hahanapin ng Diyos. Hindi yung mabuting gawa mo, hindi yung pagiging mabuting tao mo, kundi yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Pananampalataya na magbabalik ng maling katotohanan, una sa mga Hudyo, ganun din sa mga Hentil. At kung tatapusin po natin Romans chapter 3, sabi po dito, kung gayon, maliwanag na sa pamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao, hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi. Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, si Diyos din ng mga Hentil, sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya tatanggapin ng mga Hudyo at ang mga Hentil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya.
Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya ito? Hindi. Hindi sa halip pinapagtibay pa namin nga ito. Kaya po, salamat sa Panginoon. Salamat po sa bawat katotohanan na patuloy pong nangyayag sa atin sa pamagitan po ng ating patuloy na pag-aaral sa aklat po. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. At nawa po yung bawat katotohanan po na ito, panghawakan po natin sa ating mga buhay at tingnan po yung kaligtasan na yun na para sa lahat sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito ay kailangan ng lahat at ito ay para sa lahat. At ito lamang yung magiging kaparaanan ng bawat tao na makasalanan upang makabalik at makarating tayo sa Diyos. Kaya po, tayo ay manalangin. Salamat po tayo sa ating Panginoon.